Minagic ng Orlando ang Boston sa in-season tournament 113-96. Wala si Holiday sa Celtics dahil sa injury sa paa. Si Kristaps Porzingis naman na-injured din habang nasa game at base sa kanya idadaan pa yon sa MRI pagbalik nila ng Boston. Ang nakalagay doon, nagkaroon siya ng calf tightness. Hindi naman sinisi ng iba yung court dahil nga dati sinisisi yung madulas at nagkakaroon ng injury yung ibang player kapag in-season tournament. Isa pa sa Celtics, si Derek White may injury din sa kamay pero nagstay pa rin siya sa game. Sa Orlando Magic naman, si Paolo Banchero meron 23 points, 7 rebounds. Ang Wagner Bros naman merong combine na 44 points, 17 kay Franz, 27 kay Mo. 57-24 ang lamang ng Magic sa bench scoring. Ang Celtics nag-a-average pa ng 35 points per game sa kanilang second unit. Hindi naman sobrang baba, hindi rin naman sobrang taas, halos nasa gitna. Tulad na nabanggit ko dati, yung second unit ng Celtics ang kailangan nilang ayusin. Kung tutuusin, mas maganda yung lineup nila dati nung nakaraan 2 taon bago dumating si Kristaps at itong si Holiday dahil yon sa bench scoring. Pati yung defense din ng Celtics nun. Nagkaroon din sila ng player-only meeting regarding kasi to sa tatapos ng game. Dahil sabi nga ni Tatum, 6 sila doon. Kailangan merong magsakripisyong isa. Ito ay patungkol sa dalawang big man nila, si Porzingis at si Horford. Inaddress kasi ni Tatum yung Holiday trade. Ang assume kasi ng iba magsasama sa frontcourt or starting unit si Porzingis at itong si Horford. Nang na-trade si Holiday papunta sa kanila, nilagay siya sa starting unit. Naging 6 man si Horford. Mas okay ata dong ilagay din si Horford at itong si White na magkasama sa second unit. Si Jared Vanderbilt naman, in progress na para makalaro sa Lakers ngayong season. Sumasali na rin siya sa pregame workout pero wala pa rin medical clearance at wala pa rin timeline talaga na binibigay kung kailan siya makakabalik. Si Cam Reddish naman, base sa statement ng team, nasa day-to-day status na pero nilagay din siyang questionable. Ngayon, ang pinalit sa kanya sa starting unit nung nakarang game versus Dallas si Max Christie. Ang dalawang players ng Lakers na magpapalitan sana sa starting unit, wala ngayon dahil sa injury. Si Rui Hachimura naman ay mawawala ng at least 4 games. After ng 1 week, i-re-evaluate ulit siya. Road games yun para sa Lakers. Nagkaroon kasi siya ng nasal fracture na nakuha niya to nung last game versus Dallas. Nasa 4 na players ngayon ang wala sa Lakers dahil sa injury. Hindi ko pa sinama dito yung rookie. Ito nga ay sina Hachimura, Vincent, Vanderbilt at Cam Reddish. Short-handed ang Lakers doon sa dadating na 4 na games nila sa road. Hindi pa alam doon kung makakalaro agad ang dalawa sa players na yon pagdating ng in-season tournament knockout stage. Si LeBron ngayong season ang nasa record na may most points average sa 4th quarter, 9.8 per game. Pero actually, pangatlo lang siya dahil sa total points talaga sa last quarter, ang number 1 si LaMelo. Susunod si Tyrese Maxey at si LeBron yung pangatlo. Nasa Milwaukee Bucks naman yung dalawang top 15 players pagdating sa 4th quarter, si Dame at si Giannis. May combine agad silang 17 points per game dun. Si LeBron din pumasok na ngayong linggo sa top 10 ng MVP ranking. Number 7 ng Lakers ngayon. Meron naman siyang average na 25 points, 8 rebounds, 6 assists per game. So madaming record si LeBron na mabubuwag o maitatala ngayon taon. Ang sinabi naman ni Shaq sa isang interview, mahirap na mahabol niya yung championship ni Kobe at Michael Jordan dahil sa injury, edad at competition. Ang pinagkumparahan niya doon yung Suns at Golden State, pero lumalakas na rin yung ibang young teams ngayon. Doon pa lang mahihirapan ang makipagbakbaka ng Lakers sa West. Kita naman ngayon na porsado talaga yung laro ni LeBron. Tinotodo niya. Kailangan niya maglaro ng at least 33 minutes pataas pa. Going 39 na siya sa end ng December. So sa mga nakaraang report naman, ang problema pa talaga doon ng Lakers, yung mga injury ng mga players nila. Yung major signing nila, hindi pa talaga nila nagagamit na maayos. Si Gabe Vincent yun. Yung iba kasi doon, resignee. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.